Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at muli ho tayo nagpapasalamat sa Diyos na meron tayong pagkakataon na makapagsama-sama at mag-aral ng kanyang salita. Bago ho tayo dumako sa ating pinaka-lesson ngayong gabi, ilan ho munang mga reminders and announcements para ho sa ating mga kapatiran, particular dito sa JCBC. Ang atin hong online prayer meeting sa Friday po yan after ng Time in the Word, 7:15 p.m. At atin hong pinapaalalahanan ng mga kapatiran na ito ho ay kailangan natin sa ating buhay pananampalataya. Kung sakali man ay ito ay maaaring blessing o maging blessing sa atin na may nagpe-pray para sa atin or maging blessing tayo sa iba na tayo ay makapag-pray para sa kanila. So muli, natin hong pinapaalalahanan ng mga kapatiran, make effort to be present sa atin hong online prayer meeting, and then also this coming Friday sa atin hong Time in the Word. Another one is on Sunday ay tuloy ho ang ating mga gawain. 8:30 a.m. ang ating Sunday School, 10 a.m. ang ating morning worship service, and 6 p.m. ang ating evening worship service. At lahat ng ho ito ay live stream via Facebook Live. Now, again, paalala, hindi pampalit ang walang Facebook Baptist Church, hindi yun pampalit. At as the restrictions are loosening, mas lumuluwag, that means God has been answering our prayers na itong pandemic na ito ay unti-unting mag-subside at ang mga Kristiyano ay mas maging malaya sa pagtipon-tipon sa pagsamba. Puri natin ang Panginoon sa katugunan ng ating mga prayer requests, and also nakikita rin natin ang ating mga kapatiran ay tumutugon din at parami ng parami nakakasama natin sa bahay-sambahan, and we have a few visitors. We have some families visiting our church also, and we praise God for that. At tunay tayo ay nagagalak sa pagkilos ng Panginoon sa paggamit niya sa ministry sa JCBC. And also, kung nakikita ho natin na blessing ang atin mga ministries, just like this Time in the Word and yung ating mga worship service tuwing Sunday, you can share it to your social media accounts at tingnan natin kung paano gamitin ng Panginoon yung kanyang salita ay makarating sa ibang mga tao. So let's be praying for that. Let's be working on that. Oh, by the way, sa Sunday, pinapaalalahanan po ang mga kabataan dito sa JCBC. Sunday 3 p.m. ay merong Joy Fellowship. Ang ibig sabihin ng Joy is JCBC Online Youth Fellowship. That will be on 3 p.m. At 3 p.m. by Zoom app. So muli, kung kayo ho ay merong question about this Joy Fellowship or Young People's Fellowship ng JCBC, ay pwede nyo akong kontakin or si Brother Darren Velasco for more details. Okay, so yun po ang atin mga reminders and announcements. Tayo patuloy nagpupuri sa Diyos sa kanyang biyaya sa atin. At by the way, bago nga ho pala ang lahat, pag-pray natin si Brother Danilo Velasco, bagong kapatiran natin sa JCBC. At siya ho ay, as far as I know, ay today yung kanyang schedule ng pag-isang pamuli sa barko. So pag-pray natin ang kanyang safety and also yung work na kanyang pupuntahan po. With that, tayo ho ay dumako sa isang sandali ng panalangin at tayo po ay dumiretso sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, tunay, Nakakamangha ang iyong dakilang kabutihan, pagmamahal at biyaya.
Hindi lamang sa araw-araw na pinoprovide mo ang aming mga pangangailangan, pero higit pa sa aming pangangailangan. Ganoon din, O Diyos, hindi lamang nare-receive ang aming mga pangangailangan, kundi sa araw-araw nandoon ang mga magaganda, masasayang mga sandali na alam namin na kami bilang mga makasalanan ay hindi karapat-dapat. Tunay nga ang sinabi ng isang mangangaral nung una pa, ang bawat hininga namin ay kahabagan mo. Salamat, O Diyos. At higit pa rito, Panginoon, tulungan mo kami na lalong mamangha, manggilalas sa napakadakilang kaligtasan na iyong ginawa sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Lord, sa aming pong pag-aaral, layunin namin na lumalim pa, layunin namin na malaman pa, hindi para meron kaming ipang sagot sa iba o ipang debate. Lord, malayo sa amin ang kayabangan. O Diyos, ang mga katotohanan mo na amin na pag-aaralan ay dumurog sa kayabangan. Lalo kaming bigyan ng puso na may appreciation sa iyong dakilang biyaya, na tunay ang biyaya ay patuloy na maging amazing sa aming pong mga mata. Ikaw pong gumawa, ikaw pong magturo, ikaw pong patuloy na magbago sa amin. Ingatan mo kami, O Diyos, at amin din pong hinihiling. Patawarin mo kami at linisin sa anumang mga pagkakasala namin laban sa iyo at sa aming kapwa. O Panginoon, tulungan mo kami, seryoso at matapat na habulin ng kabanalan. Patuloy na magsumikap sa biyaya mo na mahubog sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. O Diyos, ikaw po nawa ang patuloy na maitaas sa aming po mga buhay, maging sa aming pag-aaral ngayong gabi, ikaw po ang gumabay. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so let's jump right in sa atin hong review and then lesson ho ngayong gabing ito. So we are now on the doctrine of regeneration. So this is the doctrine of salvation, particularly under that wider umbrella ng doctrine of salvation. We are studying about the application. Itong salvation na inihanda, pinagplanuhan, ginawa ng Panginoon, yung pag-a-apply naman nito sa mga taong makasalanan. Pinag-aralan ho natin ang katotohanan, nagkaroon yata ng problema doon sa slide na ayun. Sorry, dito dapat nagsimula ko yan. Ayan. Man's radical and total depravity, pinag-aralan ho natin yan na ang tao ay lubos ang pagka-epekto ng kasalanan. Siya'y patay sa kasalanan at walang magagawa. Well, actually, di na siya basta walang magagawa kung hindi ayaw niya sa Panginoon. Ang sabi ng John 3 verse 19, and this is the condemnation, that light is come into the world, but men love darkness rather than light because their deeds are evil. So, it's not just inability, but andun yung moral na kalalagayan ng tao na siya ay ayaw sa Panginoon. For the carnal mind is enmity against God, sabi ng Romans chapter 8. And then, pinag-aralan din natin yung sovereign election unto salvation among all sinners, na mga taong makasalanan, lahat ay karapat dapat parusahan mula sa lahat ng makasalanan. Ang Diyos ay pumili. Ang Diyos ay humirang. At nakita natin na ang paghirang ng Panginoon ay hindi nakabase sa anuman na nakita niya, anumang ginawa o anumang meron doon sa mga tao na kanyang pinili, kung hindi itong pagpili ng Diyos na ito ay mula sa biyaya, biyaya ng Panginoon. Ang pagpili ng Diyos na ito'y malayang pagpili ng Diyos sang-ayon sa kanyang mabuting kalooban, sabi ng salita ng Diyos. So, ang pagpili na ito ng Diyos ay nakabase, sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 9, hindi sa kanya na tumatakbo, hindi sa kanya na nagnanasa, kung hindi sa Diyos. So, hindi ito base sa tao, kung hindi sa Panginoon lamang. And then, itong application ng salvation na ito, yung mga pinili ng Panginoon, sabi ng Biblia, ay kanyang tinawag. Isang napakagandang verse, 1 Corinthians 1:22, ang sabi, for the Jews require a sign and the Greeks seek after wisdom, but we preach Christ crucified. Now, ano ang dating ng gospel message sa mga taong makasalanan? Unto the Jews, a stumbling block,
and unto the Greeks foolishness. Now, pagdating sa verse 24, here is the wonder of God's effectual calling. But unto them which are called, sa kanila na mga tinawag, at ito yung nagpag-iba, both the Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. So, again, itong termino ito, mga tinawag, ay nahandoon, nakikita natin na ito'y umepekto, at ang epekto nito nakita si Jesus nga bilang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Panginoon. Si Jesus na bilang maganda at kailangan sampalatayanan. 2 Thessalonians 2 verse 13, verse 14 na lang. Whereunto He called you by our gospel. This truth shows that that belief in biblical election to salvation does not do away with the need of biblical evangelism. Well, actually, pag sinimulan natin sa verse 13, itong 2 Thessalonians 2, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation. Okay? So, nahandun yung malinaw, pagpili ng Panginoon. And then, pagdating sa verse 14, whereunto He called you, so that's effectual calling, by our gospel. So, again, merong mga tao na kanilang pag pumili na ng Panginoon, hindi na kailangang mag-soul winning. Again, that's not biblical. Pag totoo na ang Diyos ay pumili na, ano pang rason para i-share ang gospel sa iba? And again, yun ay hindi tama na conclusion. Dito, walang problema si Pablo. Handon ang katotohanan ng election, ng pagpili ng Panginoon sa kaligtasan, at nandun din ang kanilang gawain ng paghahayag ng ebanghelyo na siyang ginagamit ng Diyos para tawagin ang kanyang mga hinirang. Ano ang nature ng external call unto salvation? Mukhang medyo nagulo yung konti yung ating slide. Meron pa sana dito, Sa pinag-aralan natin yung external call, yung vital na kasama nitong effectual call, which is external call. Anong nature ng external call? It is universal. It is universal, Well, there's no exemption to the gospel offer of salvation. So, hindi natin tinitingnan, sino ba mukhang elect dito, siya lang ang sisirang ko, maliwanag ang utos ng Biblia, preach the gospel to every creature. So, yun ho ay universal invitation. Then, individual. The invitation bears on every single individual sinner. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. You, that means if you will believe, and thine house, if thine house will believe. Hindi ibig sabihin na palataya yung tatay, save na rin yung buong pamilya. No. Itong pagsampalataya kay Kristo ay on an individual basis. And then, ito'y sincere. Itong invitation na ang mga tao ay manampalataya sa ebanghelyo ni Kristo ay sinserong imbitasyon. There is an honest desire behind the offer that all sinners be saved. Nandun talaga yung desire. Sa letter A, so pag sa ating ilang aplikasyon sa ating paghahayag ng ebanghelyo, we must demonstrate sincerity and passion for sinners. Nakita natin yan mismo sa ating Panginoong Hesukristo. And then letter B, demonstrate reliance upon God's effective call. Andun yung balance nung dalawa. Hindi yung effective call lang and then wala kang ka-effort. Hindi rin naman yung effort ka ng effort at dun ka nakaasa. So, nahandoon yung sincero at effort natin sa paghahayag ng ebanghelyo. All the while, lubusan tayong nakadepende sa Panginoon na yung kanyang pagtawag, hindi yung ating panawagan sa tao, yung pagtawag ng Diyos na ginagamit yung ating panawagan sa tao ang siyang pag-asa na meron ang bawat tagapaghayag ng ebanghelyo. Now, bahagi nitong application ng salvation ay regeneration. As we have said last time, madalas kapag nagbasa ho kayo ng mga articles or ng ilang theology books, systematic theology books,
ng mga confessions, may mga pagkakataon na itong effectual call and regeneration ay magkasama. Meron din naman ito tinitingnan bilang iisa. And there are places in scripture na somewhat parang iisa lamang ito. At kaya ho ganun ang pagpananaw. Pero sa ating pag-aaral, tingin ko ho it's good na i-differentiate natin ito. Why? Well, yung effectual call, kagaya na pag-aralan natin nakaraan, is the supernatural work of God in and through the external call. Remember yung sinabi nga ni Pablo that He called you by our gospel. So, itong effectual call is in and through the external call. Ginagamit ng Diyos yung mga paghahayag ng kanyang salita. Yung regeneration naman is the supernatural work of the Holy Spirit in the sinner to enable him or her to respond. So makikita natin dito sa gawain ng paghahayag ng ebanghelyo, nandoon yung presensya at paggawa ng Diyos sa paghahayag ng ebanghelyo, yung ebanghelyo na ibinabahagi, ipinapangaral, and then nandun din yung pagkilos at gawa ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa taong makasalanan na kanyang ipinapanganak na muli. Sabi nga ni Wayne Grudem, effective calling is thus God, the Father, speaking powerfully to us, and regeneration is God the Father and God the Holy Spirit working powerfully in us to make us alive. So nakita natin yung effectual call, God the Father is speaking powerfully to us, that is through the external call, and then God the Holy Spirit working powerfully in us to make us alive. So yun yung pagkakaiba nitong dalawang katotohanan na ito. Now, pinag-aralan natin last time yung mga current misuses ng regeneration. Iba, ito ay tinutukoy sa abilidad ng tao na kakayahan niya na umakto o magdesisyon sa pamamagitan ng kanyang sariling kalooban, at pag nagdesisyon siya, quote and unquote, natanggapin si Jesus, dun siya naboborn again. And now, ako, dati, ito yung aking paniniwala. At marami, at ito yung pinakapopular na paniniwala ngayon. Then number 2, marami rin ngayon na ang tingin sa regeneration or born again ay religious organization na maaari mong aniban. Basta ikaw ay dumadalo, o nabaptize, o a member ng isang church na papakilalang born again church, so born again ka na. So pag dinagay nga minsan sa mga legal documents, religion, ang lalagay ng iba born again. So they identify it with religious organization or denomination. And number 3, a remarkable spiritual experience or crisis that resulted to some kind of transformation apart from the gospel. Kahit doon sa mga kilalang mga tao ngayon, mga personalities, kahit mga artista pa, sasabihin nila, I had a born-again experience. Yung talagang nagkaroon sila ng krisis sa buhay nila, at talagang doon nagkaroon sila ng pagbabago ng kanilang kaisipan, at mula sa dating nagdodroga, ngayon ay talagang given na sa pagtulong sa iba at pamumuhay na. So, they had a born-again experience, sabi nila. So, ine-equate ito sa something spiritual, mystical experience or crisis. Pero kagaya ho nung atin hong naturan, itong regeneration and effectual call through the gospel ay dalawang side ng iisang coin. Hindi pwede paghiwalayin. So, yung iba, ginagamit ito apart from the gospel. Now, we looked at John chapter 3, at actually, babalik tayo dyan mamaya. Sa John chapter 3, verses 1 to 8, kung saan ito yung pinaka-fullest treatment. Hindi lang ito, pero ito yung isa sa mga pinaka-key passages when it comes to the doctrine of being born again or regeneration. Nakita natin na being born again has nothing to do with our ability, duty, or decision of our will. Hindi ito nakabase sa atin. Sa ating kalooban, sa ating desisyon. Actually, sa John 3 verse 8 ay makikita na ito'y soberanong gawa ng banal na Espiritu. And then number 2, being born again has nothing to do with religious denominations. And that
that discourse or that passage na kung saan sinasabi ni ang ating Panginoong Hesus kay Nicodemus ang napakahalagang katotohanan to, ye must be born again, ye must be born again. Marvel not that I say unto thee, John 3 verse 7, ye must be born again. And walang anumang hint ng religious denominations doon sa passage po na yun. Number next, yes, being born again is a spiritual experience, but it cannot be separated from the gospel. Hindi ito pwedeng ihiwalay sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ito pwedeng ihiwalay sa pananampalataya sa Mesiyas, sa ating Panginoong Jesus. So again, hindi ito pwedeng ihiwalay sa katotohanan ng Diyos. So makikita natin na madalas ang dami na gumagamit itong salitang born again sa panahon natin ngayon ay gumagamit sa maling kaparaanan. So ako personally, kapag nakakakausap ako ng mga tao, sinasabi na sa akin, ako'y born again. O tanungin nila ako, born again po ba kayo? Well, sasabihin ko, opo, pero meron ako laging kaunting tandang pananong or question mark doon sa mga nagke-claim. At kung may pagkakataon, tatanungin ko sa kanila sila, alamin ko talaga kung sila nga ba ay born again sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. So, the point is this, we must be careful. Well, connection to total depravity, napag-aralan natin last time, the work of the Holy Spirit in regeneration is a necessity because of man's total depravity. Simply put, ang regeneration or born again is the giving of spiritual life at ang mga tao ay spiritually dead. Dahil ang tao sa epekto ng kasalanan ay patay sa kasalanan, alipin sa kasalanan. Ang regeneration naman ay itong pag-i-impart ng principle of life or buhay sa isang tao upang siya ay magkaroon ng pagkakayahan na tumugon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ephesians chapter 2 verse 1 ang sabi, and you hath he quickened. Again, that word quicken is to make alive, who were dead in trespasses and sins. So yun yung spiritual nating kalagayan. Then, pangsabi sa verse 4, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. So, makikita natin dito, the action belongs to God. Ang Diyos ang may gawa. It is the operation of God through the Holy Spirit. He has quickened us together with Christ nung tayo ay patay sa mga kasalanan. So, ang point is this, regeneration is God's answer to our totally depraved state. Doon sa ating kalagayan na pagiging totally depraved, patay sa kasalanan, ang sagot ay ang tugon ng Panginoon doon upang ito'y mabigyan lunas ay yung regeneration or kapanganakang muli. Now, let's look at some biblical terminologies. The Greek word, yung mismong word na regeneration, ay twice lang ginamit sa New Testament. Ang mas pamilyar ay yung word na rebirth or born again. The Greek word is palaginesia. Can be found in the New Testament twice. Una, sa Matthew 19, verse 28, kung saan ang sabi, and Jesus said unto them, verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Now, makikita natin dito na iba ang konteksto, ang pagkakagamit ng ating Panginoong Jesus dun sa word na regeneration ay pumapatungkol sa isang partikular na kapanahunan, that ye which have followed me, kayo na sumunod sa akin, ang sabi niya, in the regeneration. Kailan daw yun? When the Son of Man shall sit in the shall sit in the throne of His glory. So, itong term na ito ay ginagamit din to pertain to a particular time na inaasahan. This pertains to the hope of believers brought about by the second coming of Christ. Now, itong regeneration ay ginamit din patungkol sa may kinalaman sa kaligtasan. Titus 3 verse 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration
and renewing of the Holy Ghost. So here, itong word na regeneration is tied up into that operation, that work, yung gawain ng banal na Espiritu. So yes, itong regeneration twice na ginamit sa Bible, itong word na ito, at yung isa ay ginamit pertaining to a particular point of time na inaasahan ng mga mananampalataya, and then yung isa naman ay ginamit with relation to salvation, particularly sa gawain ng banal na Espiritu. So, again, makikita ho natin, itong word na ito ay pumapatungkol sa spiritual, itong rebirth, that is figuratively spiritual renovation. Pag tinignan niyo yung meaning mismo nung palaginesia, ay ibig sabihin niyan ay rebirth or spiritual renovation or specifically messianic restoration, as we have read from the book of Matthew. Connected to salvation, which is the work of the Holy Spirit, dito sa Titus chapter 3 verse 5. Now, dun sa term na medyo mas pamilyar sa marami sa atin, itong word na born again. Genao anothen, or literally born from above. These are two words. Genao meaning to procreate, to be born. Yung anothen, pag tinignan niyo talaga sa Greek, it means from above. So, actually, itong born again, ay literally you can state it to be born from above. Yun ang pinaka-literal na translation. Yeah, note, the word anothen can be rendered as from above. That means it is not earthly, not natural. Ibig sabihin, it is a spiritual birth. So, itong born again na ito ay walang kinalaman sa physical, kundi ang born again na ito ay may kinalaman sa spiritual na isang tao. One of the general idea of birth is giving life. The word quickened sa Ephesians 2, as we have seen kanina, verse 2 and verse 5, verse 1 and verse 5 are equated to regeneration. So, ang idea ng birth ay giving of life, and then rebirth or regeneration, pagbibigay ng buhay. Muli, bakit? Dahil ang tao ay namatay sa kasalanan in Adam, and then tayo ay bibigyang buhay ng banal na Espiritu. So, the word quicken is tied to the regeneration. Yun nga sa Ephesians 2 verses 1 and 5. Definition. Ang nakaraan ay hiniram natin yung definition ng J.I. Packer. Kung di namin kayo nakasama sa nakaraang pag-aaral, you can go back sa ating lesson last Friday or Friday. And then, ito naman yung definition ni Louis Berkhoff sa kanyang summary of ng Christian doctrine. Ang sabi niya, regeneration consists in the implanting of the principle of new spiritual life in man, in a radical change of the governing disposition of the soul, which under the influence of the Holy Spirit gives birth to a life that moves in a Godward direction. This change affects the whole man. So makikita natin dito ilang mga magagandang tatlong importanteng bagay na matandaan natin sa definition na ito. Una is that new spiritual life. So pagbibigay nga ng buhay, pag-i-impart ng buhay. Pangalawa, nagbabago ito, nagbibigay ng pagbabago doon sa tao, nagbibigay ng bagong radical change sa kanyang governing disposition. Mula doon sa lover of darkness, mula doon sa naalala niyo ho yung binasa natin kanina, yung gospel sa Jews ay stumbling block, sa Greeks foolishness, pero unto them which are called, and then also doon sa yung mga called ay revert din ng Panginoon ay bago na. Jesus is now, the gospel is now the wisdom of God, the power of God. So nagkakaroon ng pagbabago into a Godward direction. Now, sa Old Testament, meron mga tatanong, Brother Paul, may born again ba may pagbo-born again ba sa lumang tipan? Well, nandito na agad yung katotohanan, pero let me just read this first
the truth of man's total depravity or inability is already present in the Old Testament. Pause muna tayo doon. Pakinggan niyo muna. Ang katotohanan na ang tao ay patay sa kasalanan ay hindi lamang naging totoo ito sa bagong tipan. Yes, mas na-reveal ito sa bagong tipan, pero hindi ibig sabihin nun lang ito naging totoo. Ang tao, mula nung nagkaasala si Adan at si Eva, lahat ng lumabas na tao ay patay sa kasalanan. Ayaw sa Diyos, hindi hinahanap ang Diyos, rebelde laban sa Panginoon. Now, kagaya na napag-aralan natin, ang salvation ay by grace through faith. Now, paano nangyari na mayroong mga tao sa lumang tipan, as example by Abraham, Romans chapter 4, and also David, Romans chapter 4, paano nangyari sila sumampalataya? Well, ang conclusion ho doon, it must be because of God's operation. So, ang punto ay ito. Ang tanging paraan para ang isang tao ay sumampalataya sa Ebanghelyo, again, yung good news na reveal ng Panginoon, whether it be in the Old Testament, kagaya kay Abraham, ang sabi sa Galatians, "In thee shall all the nations be blessed," and Abraham believed God, it was counted for him for righteousness. Yun yung gospel kay Abraham. So, yung katotohanan na sumampalataya si Abraham ay ibig sabihin ang Diyos ay kumilos sa kanya. Kaya nga, babalikan natin yung note dito, the truth of man's total depravity or inability is already present in the Old Testament. Therefore, there is the need of the work of regeneration for individual salvation. Simply put, ang bawat naliligtas, be it in the Old Testament or in the New Testament, ay kinakailangan munang ipanganak na muli ng banal na Espiritu para sila'y sumampalataya upang sila ay maligtas. So, that is generally the point. Now, pero wala tayong mababasang word na born again sa Old Testament. Yes, pero ang madalas na mababasa natin, ang Old Testament language for this is circumcision of the heart, pagtutuli ng puso. So, hindi ito pagtutuli physical. Yes, merong pagtutuling physical na tanda sa mga Hudyo na binigay ng Panginoon, pero may mababasa tayo sa Lumang Tipan, particularly mga pagtutuli ng puso. This is the Lord's work upon the sinner. Sabi ng Deuteronomy 30 verse 6, "And the Lord thy God will circumcise thine heart and the heart of thy seed." So again, sino ang gagawa nito? Ang Diyos. And then, ano ang magiging resulta? "To love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, that thou mayest live." So makikita ho natin na it's the same effect ng regeneration, na kung saan ang tao kapag pinanganak ng muli ng Panginoon, magkakaroon ng pagbabago sa kanya at change of disposition toward God. At ganun din, ito yung sinasambit patungkol sa circumcision of the heart na magdudulot para ang tao ay magmahal sa Panginoon at manampalataya sa ikaliligtas. So note, this language is carried over in the New Testament by Paul pertaining to the operation of God in the heart of the sinner. So again, itong language ng circumcision of the heart ay carried over sa New Testament. Sa Colossians 2 verse 11, "In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of sin of the flesh by the circumcision of Christ." So yung sinabi ni Paul dito, circumcision made without hands, that is, circumcision na hindi gawa ng kamay ng tao, ay ibig sabihin hindi ito physical na circumcision, kundi spiritual na pagtutuli. Now, sabi nga ho natin, ang key passage, ang pinaka-key passage pagdating ho sa regeneration or born again ay walang iba kung hindi ang John chapter 3 verses 1 to 8. Last time, binasa ho natin ito ng buo mula verse 3 hanggang verse 8. For the sake of time, ay tignan na lang ho natin yung ilang mga portions nito na napakahalaga na maunawaan po natin. Bakit? Dahil may iba't ibang sa ilang parte nitong passage na ito ng John chapter 3 ay may iba't ibang interpretasyon, lalo na doon sa sinabing born of water and of the Spirit. So titingnan ho natin, kukonsidera ho natin, at nawa tayo ho ay patuloy na matuto. Now,
Ano ang pinaka-konteksto nitong John chapter 3 verses 1 to 8? Well, this portion of scripture follows the conclusion of the last one, which is John chapter 2, na ang sabi sa John chapter 2 sa bandang huli that Jesus knows what's in the heart of man. Alam ni Jesus kung ano nasa puso ng tao. Particularly sa John 2 verse 25. Then in John 3 verse 1, Nicodemus is introduced with great credentials, but our Lord knew his real need. Okay? So, makikita kasi para kasing napaka ano bang tamang salita? Kakaiba. Yung exchange sa pagitan ni Nicodemo at ng ating Panginoong Kristo. Kung babalikan natin yung pagbabasa doon sa John 3 verse 1 and 2, and then yung tugon ni Jesus kay Nicodemo sa verse number 3. Ang punto, makikita natin na talagang alam ni Kristo. Hindi pa sinasabi ni Nicodemo, alam na ni Kristo ang tunay na pangangailangan ng taong ito. Issue? Para kay Nicodemus, ang issue ay yung nakikita niyang signs. Thou art a teacher from God. More teaching. Ina-acknowledge ni Nicodemo, yung nakikita niya, we know na ikaw ay tagapagturo galing sa Diyos kasi walang iba makakagawa ng mga ganyan. Di ba na siya galing sa Panginoon? Pero para kay Kristo, ang pinaka-main concern ay ito. Entry to the kingdom of God. Entry to the kingdom of heaven. Or, to make it short, ang issue ay salvation. At dumiretso si Jesus sa bagay na yon. Now, let me pause here for a while and use this to call. Yes, maaaring meron na naririto ngayon at nakikinig that you may be like Nicodemus. Interesado ka sa mga spiritual na bagay. Ma-attend ka sa mga Bible studies, nakikinig ka sa mga sermons, ma-attend ka sa mga Christian churches, maaaring meron ka mga theological books sa bahay, maaaring masipag ka magbasa ng Bible and you are interested sa mga relihiyosong mga bagay. You're just like Nicodemus. Pero diniretso ni Jesus, kailangan mo ipanganak ng muli. So, let me ask a question. Are you born again? Are you saved? Ikaw ba talaga ay sumampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo? Being religious will not cut it. Nicodemus, pag binasa mo sa John chapter 3 verses 1 to 8, very religious. Pero hindi pa siya pinapanganak na muli. So again, maaari ikaw ay bata, laki sa Kristiyanong tahanan, pero again, ikaw ba ay pinanganak ng muli? So, diniretsa ni Jesus. Ang issue, pangunahin, ay ang kaligtasan. At sana, bigyan mo ng atensyon ang kalagayan ng iyong kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Well, maliwanag sa mga sinabi ni Jesus na ang regeneration or pagiging born again is a requirement for salvation. It is a requirement for entry to the kingdom of God. So John chapter 3 verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John chapter 3 verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say to thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. And yes, merong mga theologians na pinag-iisa lang ito, merong mga theologians na pinag-iiba ito, but I can appreciate yung pinag-iiba sa verse 3. You cannot even see, you cannot even begin to appreciate the kingdom of God if you're not born again. Let me just gusto ko lang sumegway ng konti. Naalala nyo ho, sa Gospels, merong parable of the hidden treasure in the field. Na ang kaharian ng Diyos ay parang kayamanan nakatago sa lupain, at kapag nakita ito ng isang tao, nakita niya, ibebenta niya lahat ng kanyang ari-arian and then bibili niya yung lupain para mapasakan niya yung kaharian. Now, ang point noon ay hindi mabibili ang punto ay hindi kayang bilihin ng pera ang kaligtasan, no? That's not the point. Ang point ay kapag nakita mo ang kaharian ng Diyos, kahit ibigay mo lahat,
Mawala lahat kapag nakita. Pero dito pupunta, dito papasok yung sinabi ni Jesus nga, if you're not born again, you cannot see the kingdom of God. You cannot see the kingdom of God. Sa John chapter 3 verse 5, ang sabi, yun nga, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hindi siya papasok. John 3 verse 7, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Muli, let me remind you, ang kausap dito is si Nicodemus, religious. Ang daming alam sa kautusan ng Panginoon. Pero hindi niya nakikita at hindi siya papasok sa kanan because hindi pa siya pinanganak na muli. Ito ang sabi ni Jesus sa bawat isang makasalanan, ye must be born again. It is a requirement. It's not an option. Point, regeneration or being born again is an utter necessity for salvation. Walang maliligtas na hindi pinanganak na muli. Hindi uubra. It's either, tatlo lang, it's either si Jesus ay nagsisinungaling. Pangalawa, it's either si Jesus ay misinformed, pwede pala, hindi niya lang alam. Or pangatlo, nagsasabi siya ng totoo. If you're not born again, you cannot see the kingdom of God. So kung naririto ka, ikaw man ay bata o matanda, alam mo na hindi ka pa pinapanganak na muli. You must be born again. Kailangan mong bigyang attention nito. Sukat na umiyak ka sa Panginoon at ipaunawa niya sa iyo ang katotohanan na ito. Bakit? Di ba na panganak ka na muli? Hindi mo makikita. Hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Anong nature? Ano yung pinakalikas? Ano ba tong born again na ito? So sa John chapter 3 verse 5, at narito yung isang, as I've said kanina, isa ito sa isang verse na medyo madalas na nami-mishandle. So John chapter 3 verse 5, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, sabi nila, kailangan daw ng dalawa. Kailangan ng born of water and then kailangan din na born of Spirit. Now, anong ibig sabihin ito? Well, isang view na ginagamit ng mga faith plus baptism ay ito. Water pertains to water baptism. Now, merong problema. Hindi discuss ni Jesus in this passage, even in the next passage, ang patungkol sa water baptism. No. And then problem, nowhere in the Bible is water baptism thought to be connected to being born again. Wala. Well, ang isa pang view ay pumupunta sila sa verse 6 ng John chapter 3 na kung saan ang sabi sa verse 6, that which is born of flesh is flesh and that which is born of spirit is spirit. Now, makilala akong pastor na ito ang kanilang paniwala. So, kinoconnect nila ito. So, yun daw, born of water ay yun yung born of flesh. And born of spirit ay yun daw yung born of the spirit. So, yun daw, born of water ay pumapatungkol sa physical birth. At madalas kong naririnig natin, ito daw ay pumapatungkol sa bahay bata at yung panubiga na pag ito'y pumutok, ipapanganak ng tao. So, yun daw, born of water. And then, yun daw, spiritual birth, born of spirit. Now, narito ang isang problema. Walang anumang paraan o walang anumang time sa Biblia na ginamit ang tubig na pumapatungkol sa physical birth. This is a modern day idea na inilalagay dito sa passage na ito. But hindi ito ginagamit sa salita, hindi ito ginamit sa salita ho ng Panginoon. Well, paano natin ito mauunawaan? By the way, sa verse 6, yung verse 6, I believe, ang mas tamang pagkaunawa nito deals more with Nicodemus' question. Ano ba yung question ni Nicodemus sa verse 4? How can a man be born when he is old? Can he enter the second time in his mother's womb and be born? Well, ang isang taong pumasok muli sa tiyan sa sinapupod ng kanyang ina at pinanganak ay still physical birth. Ang pinupunto ni Jesus sa verse 6, yung physical birth, no yun.
pag physical birth ang tinignan mo, papasok ulit at papanganak muli, that's a no-no dahil yun ay spiritual, is physical. Spiritual birth ang pinapatungkulan. Again, born from above. Spiritual birth ang punto ng ating Panginoong Hesukristo dito. Now, let me suggest two, tingin ko, mas plausible na interpretation. Una, water and spirit are the same. Now, merong mga theologians and I've heard also some pastors na ito ang kanilang paniniwala. Sapagkat sa John chapter 7 verse 38 ang sabi, "He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit." So narito na ginamit ng ating Panginoong Hesus ang larawan ng tubig na pumapatungkol sa banal na spirito. So there is legitimate connection between water and spirit. So merong mga nag-i-interpret na he that is born of water and of the Spirit sa John chapter 3 verse 5 ay pumapatungkol sa isang bagay lang. Pero ang problema, ito ay magiging redundant. Bakit? It will be born of Spirit and of the Spirit. Born of water and of the Spirit, sabi sa John chapter 3 verse 5. So magiging redundant. Well, the second more possible, and I think I'm more convinced na itong ibig sabihin, water refers to spiritual cleansing. Si Nicodemus is very familiar with Old Testament use of water. Even in the temple, there is water for cleansing. Madalas, pag nabasa kayo sa lumang tipan, maraming mga pinasabi ang Biblia doon sa mga kautusan ng Panginoon about cleansing, about paghuhugas. But actually, sa Ezekiel 36 verse 25, anong sabi? "Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean." Again, take note, it is God doing this. Ang Diyos ang gagawa nito. He will sprinkle clean water upon you, you shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you. A new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh. And I will give you an heart of flesh. So makikita natin dito yung water na ginagamit for cleansing. Ito ay nakikita ng mga Hudyo sa templo. Ginagamit nila yan for a symbol of cleansing. At dito sinabi sa Ezekiel 36, ito'y gagawin ng Panginoon, sprinkle clean water upon you and ye shall be clean. Sabi nga ni John MacArthur in commenting dito sa passage na ito, or particularly sa verse number 5, Jesus referred not to literal water here, but to the need for cleansing. When water is used figuratively in the Old Testament, it habitually refers to renewal or spiritual cleansing, especially when used in conjunction with spirit. So makikita natin, he that is born of water and of the Spirit ay pinapakita yung pangangailangan ng paghuhugas ng Panginoon. And again, ang Diyos ang maghuhugas, and then yung kapanganakan na muli ng gagawin ng Espiritu Santo ng Panginoon. So, andun yung connection. So, again, I would like to encourage you to study further, be convinced. I hope hindi tayo mag-away tungkol dito, but I'm more convinced dito sa pangalawa na suggestion na ito, that water, because nandun yung connection sa Bible, it pertains to spiritual cleansing. Now, so, kailangan ng paglilinis ng Panginoon, kailangan ng kapanganakang muli ng banal na spirito, dahil kung hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. And then sa John chapter 3 verse 8, again, we're studying about the nature of this regeneration. Ano ba yung likas nito? Ano bang katangian nito? At we're looking at it from the passage of John chapter 3. Pagdating sa verse 8, ito ang sabi, "The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and where it goeth. So is everyone that is born of the Spirit." So, yung born again ay pagiging born of the Spirit. So makikita natin na ang regeneration or rebirth or born again is, as we have said, it is the activity or the work of God through the Holy Spirit. Ito yung aktibidad ng Diyos, particularly ng banal na Espiritu. It is clearly the mysterious and sovereign work of the Holy Spirit. Mysterious. Hindi natin
Alam mo, hindi natin kontrolado, hindi natin alam kung paano nangyayari ito. Sabi nga, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh or whither it goeth. Nandun yung pagiging mysterious. Hindi mo alam kung saan nanggagaling, hindi mo alam kung saan pupunta. Hindi natin alam. There's mystery sa bagay na ito. But it is also sovereign. Nagpapakita ito ng pagiging soberano. So is everyone that is born of the Spirit of God, or born of the Spirit. Soberano ang banal na Espiritu. The wind bloweth where it listeth. Kung saan niya gusto. Hindi tayo ang nagdidikta, hindi tayo ang may control. Naalala ko ho, may napakinggan ako minsan pastor, ang sabi niya, pagkatapos ng preaching, bibigyan kita ng opportunity maligtas, ng opportunity ma-born again. Well, kasi sa kanya nang gagaling yung opportunity, kontrolado niya yung opportunity. That's very unbiblical view ng regeneration. Pagdating sa regeneration, hindi natin kontrolado. Hindi katulad ng sinasabi ng mga ilang mga ngaral, iset mo lang yung tamang tono, iset mo lang yung tamang drama, talagang kailangan ng stimulation, ng emotion, para gawin nila yung decision to be born again. Sad to say, madaming mga churches ngayon, ang pananaw sa pagiging born again ay ito'y kontrolado ng tao. Nakadepende sa tao. No, it is clearly the mysterious and sovereign work of the Holy Spirit. It is not controlled by man. Hindi ito kontrolado ng tao na nangangaral, hindi rin ito kontrolado ng tao na nakikinig. Ito ay galing sa gawa ng Panginoon. Sabi sa John 1 verse 13, which were born. Now, kung sino yung which? Well, sa verse 12, sila yung mga sumampalataya. Binigyan sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. That's adoption. They received the right to become children of God, the power. So that is adoption. They adopted to the family of God. Pero ang sabi ni John, ito daw mga na-adopt sa family ng Panginoon, sabi, which were born. Itong mga nanampalataya because they were born. How? Not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. Hindi nakabase sa will of the flesh. Hindi nakabase sa will of man. But which were born of the will of God. Which were born of God. So, hindi ito nakabase sa tao, ito nakasang-ayon sa tao, ito ay soberanong gawa, kilos, operasyon ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. So, let's go to the summary. Summary. A person must be born again to participate in the salvation in Christ. To participate in salvation in Christ and be part of the kingdom of God. Kailangan niya. He must be born again. Regeneration is an absolute necessity for depraved man to be sin. Necessity. Bakit? Patay sa kasalanan. Kung hindi tapanganak na muli, ayaw niya kay Kristo. Hindi siya sasampalataya. Hindi niya kaya ang sampalataya. Regeneration is the mysterious and sovereign work of the Holy Spirit, as we have said before. Ito ay misteryoso. Hindi natin alam eksakto kung paano nangyayari. Walang human formula para ma-born again ng isang tao. Alam ko, naalala ko, sabi ni John MacArthur, merong isang kilalang Baptist na mangangaral na meron siyang libro, Steps How to be Born Again. No, there's no steps how to be born again. Dahil ang regeneration or rebirth ay gawa ng banal na Espiritu. There's no steps. It's a mystery. But it is sovereign. Sovereign work ng banal na Espiritu. Regeneration affects a spiritual change in the sinner. Pag pinanganak na muli, hindi pwedeng walang epekto. Meron itong epekto, merong magbabago. As we have read kanina sa Ezekiel, lilinisin ng Panginoon, yung circumcision of the heart, mamahalin ang Panginoon. So magkakaroon ito ng epekto sa isang taong tunay na ipinanganak. So a person must be born again. So dito ko nagtatapos yung ating pinaka-lesson. Muli,
I hope ang bawat isa na nakikinig dito ay tunay ngang ipinanganak na muli. But I highly doubt. Maaaring merong mga magulang or kayo ay isang buong pamilyang nakikinig ngayon, pero isa sa mga bata o mga anak ay maaaring hindi pa tunay na ipinanganak na muli. So let me ask this question. Pag-uisiping bata ka pa, pero nais kong kausapin ka at itanong sa'yo, ikaw ba'y pinanganak ng muli? Malinaw ang sabi ng Biblia, kailangan. You must be born again. Natanongin mo ko, Brother Paul, paano to? Hindi ko alam, misteryoso ito. Pero alam ko, ito'y gawa ng banal na Espiritu. Ang tanging maaaring gawin ng isang makasalanan ay magmakaawa sa Panginoon. Lumapit ka sa Diyos, hingin mo sa Panginoon, ay paunawa pa. Nawa dumating sa iyo ang pagkilos ng banal na Espiritu na ito. Pang makita mo at sampalatayanan mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So again, hindi mo kailangang i-born again ang iyong sarili. Ang banal na Espiritu ang gagawa nito. Ang utos ng Biblia sa makasalanan ay ito, magsisika at manampalataya kay Kristo. Sana ho ay nakatulong ang ating pag-aaral ngayon. Yes, maraming mga ako na as I look back sa aking buhay Kristiyano, merong mga paniniwala noon patungkol dito sa born again na ito, sa regeneration na ito, na hindi na ganoon ang paniniwala ko as we grow more sa kaalaman ng salita ng Panginoon. So let me just check sa atin hong mga comment section, baka sakali hong merong may tanong. Wala naman. Sa atin hong mga private message, wala naman. Sa text, may lang ho. Meron lang ako nag-message na ang sabi, pwede pala na tila ligtas sa mata ng mga tao, pero hindi pala tunay na pinili. At knowledge lang ang meron siya at hindi true faith. Yes, opo. That is true. Pwede na mukhang si Judas ay mukhang hindi siya pinagsuspetsahan ng mga kapwa niya, disipulo. Pero maging merong mga tao kumbinsido sa kanilang sarili. Akala nila totoo silang ligtas. Matthew chapter 7. So, pwede na mangyari sa isang tao. Now, ang sisi ay wala sa hindi dahil hindi siya pinili, kundi dahil hindi siya totoong sumampalataya kay Kristo. Yun yung isa sa mga bagay na gusto kong lagi nating ingatan, na ang fault ay wala. Pag binasa natin ng Biblia, ang presentasyon ay ito. Kapag hindi ligtas, ang fault ay nasa tao. Dahil siya ay nagmatigas at ayaw manampalataya kay Kristo. Yun. Pag naligtas, ang papuri ay nasa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang pumili, ang Diyos ang gumawa, at ang Diyos ang nagpanganak na muli. So lahat ng papuri ay sa Panginoon lamang. Well, dito ho magtatapos ang atin hong pinaka-pag-aaral at tayo ho ay manalangin sumandali. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat po sa pagmamahal mo. At Lord, sa aming mga ligtas na, salamat po sa kapanganakang muli. Hindi kami karapat-dapat. Pero alam namin, O Diyos, isang araw ikaw ang kumilos. Ikaw ang gumawa sa aming mga puso. Ikaw ang naghugas sa amin. Ikaw ang nagbukas ng aming mga mata, nagbigay liwanag, nagbigay ng pananampalataya. Ikaw ang nagpanganak sa aming muli. Salamat, O Diyos. At nawa, as we go deeper, pagkaunawa, ay lalo naming ma-appreciate, lalo kaming mamangha sa kaligtasan na iyong ginawa. Salamat po sa iyong salita na basihan namin ang aming pananampalataya. Tuloy mo kami ingatan, tulungan, turuan, sangayon sa iyong katotohanan. Tuloy na magpala at mag-ingat sa amin at gamitin mo kami patuloy sa ikahayag ng Ebanghelyo at kakaluwalhati ng iyong dakilang.
Ito lamang pong may taas, kami ang maibaba. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. God bless po. At ito magtatapos ang ating time in the Word ngayong araw na ito. Magandang gabi.